Balot ng lungkot ang bahay ng pamilya Silawan matapos matagpuan kahapon ang bangkay ng 16 na taong gulang na si Christine Lee. Bukod sa walang suot pang ibaba, tadtad ng saksak at binalatan pa ang mukha ng biktima. Hiling ng inang si Lourdes, huwag nang ipagkalat sa social media ang mga litrato ng bangkay ng kanyang anak. Ikinalungkot din ng mga kasama ng dalagita sa Sacred Heart of Jesus Parish ang nangyari. Nagsagawa rin ng sariling investigasyon ang simbahan. Lumalabas na huling nakita ang biktima sa simbahan bilang collector sa misa noong linggo ng hapon. Kasamang isang acolyte na lumabas ng simbahan at kumain ng balot ang dalagita. Pumasok ng simbahan ang acolyte para umihi, pero hindi na niya nakita ang biktima nang balikan niya ito. Nananawagan din sila ng hustisya para sa dalagita. Base sa testimonya ng mga nakakita, nakilala na ng PNP ang 3 responsable sa krimen na pawang taga Lapu-Lapu City. Hindi muna sila pinangalanan habang pinaghahanap. 100,000 piso ang pabuya ng PNP sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga salarin. Binuo na rin ang isang Special Investigation Task Group. This incident that caught the worldwide attention needs really documentation and then proof without question, without doubt that we had the right guy. Sa resulta ng autopsy, 20 saksak ang tinamo ng dalagita, habang hinihintay pa ang resulta ng test kung talagang hinalay ang biktima. Kinundina naman ng Department of Education ang pagpatay sa dalagita. Nagbigay na rin ng memo ang DepEd sa Lapu-Lapu City Schools Division na kailangang mag-ingat ang mga estudyante at paigtingan ang seguridad sa mga paaralan. Mariin ding kinundina ng Commission on Human Rights ang pagpatay sa dalagita. Magpapadala na rin ang CHR Region 7 ng Quick Response Team para tumulong sa investigasyon. Nangako naman ang simbahan at lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City na magbibigay ng tulong pinansyal sa pamilya ng biktima. Annie Perez, ABS-CBN News.